So kagaya nito, no, ito yung example natin para mas kitang-kita. Iba kasi yung layout ko dun eh. Ayun, no, yung ganyan, yung ganyang pictures, yung ganyan, no, nakadikit na siya dito, parang naka-magnet na siya. So hindi ko na kailangan pang maglagay dun sa mga ruler, sa mga template dun sa Adobe Photoshop, yung mga nagkalat dun. Medyo hindi ako nasasatisfy dun, hindi ko talaga magamay dun pag gumagamit ako ng Adobe Photoshop pag dun ako nagpi-print out. So dito, mas gamay ko dito. So ayun, ang technique, halimbawa, aalamin nyo muna yung sukat nung inyong die cutter. Yun yung pinakauna nyong gagawin, no? Syempre, yung die cutter ko, ang pinakasukat nung die cutter ko, yung manual puncher, yung pwedeng pang-cut ng mga rep magnet, mga ganon. So pwede rin yung sa calling card, yun nga yung parang pinaka main purpose niya. So ang pinakasukat nun, 2.165, tapos yung width niya, 3.396. So, ito yung magiging base natin sa ating calling card, no? So, ganun din yung gagawin nyo dito sa inyong likod. So, dapat maglalagay din kayo ng mga offset para talagang walang mga detailed na makakat. So, ang ibig kong sabihin, kung yung pinaka-base nyo ay ganito, maggagawa kayo ng